No niin, hyvä kesällä. Joka vuosi tiputtaa. Hello guys, good morning. This is our last day here in Ranwa and pabalik na kami ng south doon sa amin sa Haminkoski. And hindi ko talaga napakita yung buong campsite guys kasi walang space yung ating phone. Paano ba naman kasi yung ating vlogging is dito lang sa phone. But anyways, dito sa campsite na to guys, napakaganda kasi marami silang different kinds of summer houses. Yung mga ganitong summer houses, it can fit 4 people. May 4 na bed dyan sa loob. Tapos yung ganito din na malalaki, meron ding 4 na beds. But the difference of these two summer houses, itong mas malaki ng konti is meron siyang kitchenette. Kagaya nung pinagstayhan namin, meron kitchenette. And meron sila doong 20 na igloo houses. So yung mga igloo houses guys, best na i-rent yan kapag winter time, autumn winter, kasi ginawa yung mga igloo houses para ma-appreciate and makita yung aurora borealis kahit na nasa loob ka ng iyong accommodation. So meron din sila ditong kitchen, malaking kitchen guys. Ay, hindi naman siya ganun kalaki, but merong 2 lutuan na tiga-4 na burners or yung electric burner siya dyan. Tapos merong kasi yung mga summer houses na ganito guys, wala siyang toilet. So yung toilet niya is common para sa lahat. Andito sa bahay na to. And yun sa kabilang side din meron silang playground dito. Tapos yung reception nila, pwedeng umorder doon ng coffee. Meron din silang unlimited breakfast or buffet. Tapos sa palibot nito guys is forest. And kasali na rin yung mga beddings, yung beds, ganyan. Pero yung mga bed sheets, yung mga cover ng pillows, yun is hindi kasali. Kaya nagdala kami ng aming extra. Si Annie guys, doon pa guys sa playground, naglalaro pa. Dito din pala sa Ranwa na camping is marami ding nagka-camper vans. Yung iba is naka-own car, like for us. And, tawag nito, nag-rent kami ng ganitong summer house kasi wala naman kaming camper van. Pero yung mga nagka-camper van guys, doon sila banda, and meron din sila mga charging areas or heating for heating kasi kailangan din na may heater in case of malamig sa gabi. Kasi dito sa Ranwa, you never know the weather. Minsan uulan, minsan hindi. Tapos ulan ng 30 minutes, tapos init ng 20 minutes, ulan na naman, ganon. Kaya merong mga charging areas doon for heater, and may playground doon for the kids. Tapos meron din silang sauna and yung lake guys, kung saan pwede mag-fishing, mag-swimming, ganyan. So basic lang for camping, but actually this is like too much already for camping. Pwede din pala magstay dito na naka-tent lang guys, and yun is mas mura ang bayad doon kasi yung place lang ang babayaran mo pa na pagtatayuan ng tent mo. Tapos ayun, free ang parking dito, and it was so nice kasi napakakalmado, napaka-organized ng place, malinis yung toilets nila, yung shower malinis, and maraming families ang nagpupunta dito. And this is very close to the Ranwa Wildlife, yung zoo dito sa Ranwa guys, which is nafi-feature doon yung mga Arctic animals and other animals na nabubuhay sa malalamig na areas. Yan. Tapos dito sa lugar na to guys sa likod, this is forest already, may swamp na dyan, and may mga cloudberries na andyan na guys. However, hindi kami makakapag-pick because not all of them are ripe. So ang gagawin na lang namin is bibili na lang kami doon sa may Tori or doon sa may Market Square, and yun yung magiging pasalubong namin. So dito yung playing ground ng kids guys, meron silang mga swings and slides. Tapos doon sa area na yan, yung mga camper vans, pwede din doon sa kabilang side. And dito yung pangalawang toilet and bath. Tapos
Yan, nasa isasolid na ni Nico yung keys. Tapos dito, pwede din maglagay ng camper van. Saan, lahat ng lugar na merong outlet, guys, pwedeng lagyan ng camper vans. Tapos dito na side din, merong mga accommodations din. Yung mga beds naman sa ganitong klaseng cottages is yung double decks. And dito yung, meron silang 1, 2, 3, parang 4 yata, 1, 2, parang 6 na ganun guys, na bahay. Na double decks yung mga beds. Yung sa amin is single bed siya. Tapos dito sa baba is yung kanilang sauna. Meron silang 2 sauna dito. And yung sauna is may extra yun na bayad, 25 euros per hour. And depende sa schedule. So hanggang 9 o'clock yung sauna dito. Tapos sa tapat ng sauna is yung lake. Ang napakagandang lake dito guys. Sobrang ganda. Dito naman yung reception nila guys. Dito kami nag-coffee and nag-blow si Anika ng candle niya ng birthday niya. So dito makakabili ka ng alcohol, mga drinks, chips, different kinds of food na available. Meron silang available. And mabait yung kanilang reception dito guys. And sobrang ganda. Tingnan natin sa loob. So, dito yung kanilang reception, guys. Arctic Igloos reception. Ranwan, Yarven, Leirin, Taalwe, or yung camping site. Yan, tapos, hey! Saan ko ba yung video? Yo. Ito dito yung kanilang reception. Tapos, meron din silang maliit dito na restaurant. Tapos ito yung kanilang buffet breakfast guys. Hindi kami nag-buffet kasi meron kami mga baon. Tapos meron din sila itong mga paddle boards. Yung boat is pwede din siyang rentahan. And kasali na yung mga tawag nito, mga life jackets kapag nag-rent ka ng mga paddle boards and yung boat nila. Ganito yung itsura ng kanilang restaurant. Napakaganda. Ayan o. Log house siya guys. Napakaganda. Diba ang ganda? Kiitos paljon. Nahadan kain si Buwan. Hey, hey! Tapos dyan yung main entrance ng resort or nitong camping resort. Yung mga areas na to dito, pwede din yan siya for the camper vans. Yung Arctic Igloos, yung mga igloos guys na andoon sa harap. Meron silang 20 of them. Hindi kami nag-rent nun kasi masyadong mahal yun guys. We cannot afford it. Siguro kapag nakaluwag-luwag tayo. Yeah. Meron din silang grilling place dito guys and yung eating place. Yung bahay na yan dyan, eating place din siya. Wala siyang lutuan pero merong griller sa or grilly sa labas. Pwede kang mag-grill. Tapos pwede kang kumain sa loob. Pero walang tubig. So kaya yung maganda is doon talaga sa kabilang side na kitchen. Tapos meron din silang campfire doon. And napaka-amazing kasi safe siya for kids. And Anika really enjoyed in here guys. Sobrang nag-enjoy yung batuta ko dito. Ayan. Sobrang nag-enjoy talaga si Anika dito guys. As in, freely lang siyang lumalabas and naglalaro dyan sa swing. Hindi naman siya pumupunta doon sa lake kasi alam niya yan na hindi siya allowed pumunta doon mag-isa kasi kailangan talaga na may kasama kapag ang mga bata is pumupunta doon sa lake. Andito tayo guys sa Kauppatori or yung market square nila dito. Maliit lang yung market square nila. They have different kinds of kiosk or yung mga maliliit na store. But yung purpose namin dito is bibili talaga nung berries or nung lakka. Kasi hindi naman kami nakapag-pick. So bibili na lang kami, di ba? So ito yung cloudberries, guys. So, ang sta kolme kilo. This is 3 kilos. Merong 1 kilo and yung half kilo. Pero yung half kilo lang yung bibilhin namin. So yung ganito lang na size ang bibilhin namin.
After namin bumili ng berries doon guys sa Tori is kumain kami ng pancakes doon. Merong organization yung local government nila dito na nagbenta sila ng mga pancakes. Kaya kumain din kami doon guys to support their local community. Tapos na yung mga na-meet kami doon na mga lokal. Tapos ayun, nagchika-chikahan. Tapos nagtanong ako na yung mga ano ba, yung mga Sami lang bang nagmamay-ari ng mga reindeer? Sabi nila hindi. Tapos tinuro nila yung isang lalaki na andoon din kumakain. Tapos tinanong ko nga, ano, pwede ba makabili doon sa kanila ng karne, ng reindeer? Kasi masarap kasi yung karne ng reindeer guys and napakamahal nun. Kaya i-take na namin yung opportunity habang andito pa kami. And pupuntahan namin yung lugar nila para bumili doon ng karne. Isa siyang, ano guys, nag-aalaga siya ng mga reindeers. Tapos, may-ari siya ng mga reindeers, ganun. Reindeer farmer, yun. So, pupuntahan natin yung lugar nila. Medyo liblib din tong lugar nila guys. Kasi alam niyo naman pag mga farm, mga liblib din talaga siya na area. So, pupuntahan na namin yun guys. We are on the way. Dito na kami sa may forest naman ito banda na area. Pero dito na area guys, wala pa ako nakitang mga reindeer. Kasi yung mga reindeer guys, may bus stop daw sabi ni Nico. Pero parang hindi siya bus stop. Yeah. In the middle of nowhere na talaga tayo guys. But 4 minutes drive pa and we will reach our destination. Sobrang daming swamps talaga dito. Itong Ranwa, pag tinignan mo siya sa map, puro lang siya, ano, mas marami yung swamp areas niya, yung marshland. Pero of course, tinutubuan niya ng mga puno kasi na tabunan na yun ng mga moss and sobrang daming berries dito. Guys, we are now here. Nasa phone si Nico. Kausap yung may-ari. Mutta varmasti siellä on poro. Mitä? Oh yeah! Amazing! Toi on tosi iso. Teetkö ihan yksin tai ootko tilan jatkaja? Onko vanhemmat ollut? No, sukupolvenvaihdoksia aikoinaan siitä on monta vuotta, niin Onko tää tipu koko ajan joka vuoden? Ne joka vuosi tiputtaa sen sarvensa. Urosporo tiputtaa silloin marraskuussa, kun sitten kun kiima ohi. Joo, yes, nainen. Jos... Nainen tiputtaa sitten niin se vasoo silloin keväällä toukokuussa. Niin sen jälkeen. Niin. Yhtä jauhelihaa löytyy. Paljonko jauhelihaa? 20 ja 90 kiloa. Se on puolen kilon pakkauksessa. Eihän tää mene kiinni. Joo, kohta sammuu valot, jos anna olla sillä. Joo. Ja hyvä. Täällä on käristy puolen kilon ja kilon pakkauksia löytyy. Ja... Meron na akong reindeer horns guys. Kasi ito, binibenta din ito guys. And napakamahal nito. And it's good to buy this kind of things sa mga reindeer farmers. Kasi ito, nahuhulog ito each season. Like sa male, nahuhulog ito kapag October, November. Sa female, after sila mga anak, nahuhulog yung kanilang mga sungay. Hindi ito pinuputol guys, sadya siyang nahuhulog. And binibenta ito ng mga farmer kasi this is very good for decoration. Bumili din kami dito ng reindeer meat guys kasi napakamahal ng reindeer meat kapag sa local market naman siya binibili. Or dun mo siya bibilhin kaya mas mabuti na dito sa farmer mismo. Walang mga reindeers dito sa yard nila guys. Pero nung papasok kami, meron kami nakitang isang reindeer. Yung kanilang reindeer farm is iba yung lugar. So, dito lang yung tirahan nila. Ganun. Pero dito yung storage ng mga karne nila guys. Sobrang daming karne. Nakaportion na siya according sa kung paano mo gagamitin yung karne. For taristos ba? For iced tea? Or yung pang soup? Meron ding dried. And it was so nice na dito kami nakabili. Kasi mas mura talaga dito. Oh, may reindeer na naman.
kami guys. Pero sobrang dami pa ring reindeer sa road. They're so beautiful. Parang silang nakalbo kasi yung makakapal na balahibo nila natanggal na. Nagpapalit sila ng balahibo kapag summertime. Yan. Oy, so beautiful. Update guys, hindi pa kami kumakain. Gutom much na. So, dito na kami sa may Buha Vasky Kelo. So, meron silang malaking bell dito. I don't know bakit. And dito kami kakain ng lunch namin. Nagsip-sip na si Anika guys kasi gutom na talaga. It should be open like a 1 hour. Andito kami sa Vasky Kelo guys. Dito kami nag-stop over para sa aming late lunch. And yung restaurant dito is punong-puno siya ng different kinds of bells from different places all over the world. And yung previous na may-ari daw nito is kinolekta niya ito lahat. Sobrang dami as in. Pero sobrang gandang tingnan. I don't know saan ang galing tong mga bells na to, pero sobrang dami.
like a dragon egg bell. Hello guys, it's 11:57 ng gabi dito sa Finland. Andito na kami sa Jyväskylä. May 2 hours drive pa kami papunta sa amin. Ako na yung driver kasi nakainom si Nico. Galing kami doon sa kanyang tito and pinainom siya ng isang shot ng kanyang tito guys. Kaya hindi siya pwede mag-drive. So ako na nag-drive. Kaya naman, kaya. So mga 4 na oras mahigit yung pagdadrive ko. Galing dun sa tito ni Nico. So makakarating kami sa amin ng alas 2. Tapos bukas ng umaga may pasok ako ng alas 7. So kahit 4 na oras na tulog, okay na ako dun guys. Tapos bukas naman is medyo light yung trabaho ko. So ngayon nandito kami sa McDonald's kasi nag-drive-thru lang kami ng makakain para to keep us awake, alive, alert, awake, enthusiastic. Yeah, so andito kami sa Jyväskylä na Makkari or McDonald's. So andito tayo ngayon guys sa McDonald's. Closing ibang mga store. Luckily itong McDonald's is 24 hours open siya. Magde-drive-thru lang kami ng makakain namin. Something light lang. Ay, gusto ko yung espresso. Ano yan? Espresso ba yan? Espresso. Something na merong kape para awake ako. Si Nico is pagod. Daddy, are you tired? Retired? Tired. Retard? Hey, retired. Yes. Long drive kasi talaga guys. Anika guys, nandun sa likod. Is Anika tired? Yeah. Yo. Luckily, bukas wala naman siyang pasok. Ako lang may pasok sa aming tatlo. So, okay lang. Kaya natin yan. Oh, ayoko pa sana talaga umalis ng Ranwa, guys. Kasi marami pang pwedeng gawin doon. But definitely next year, we will plan another trip. And we will stay maybe longer doon sa Ranwa. So, dito na ako, guys. Malapit na ako. Ako na yung susunod na mag-order. Nakapag-order na kami guys. Oh my god, sobrang gutom na. Nauuhaw talaga ako sa totoo lang. Sa next door daw or sa next window daw makukuha yung order. So dito na kami sa window guys. Hinihintay lang namin yung order namin. Nauuhaw na talaga ako. Pero naman kami yung baon mga juice. Pero nauuhaw ako guys. Gusto yung malamig na malamig talaga. Para magising ako ba. Yung chicken nuggets guys, hindi pa nabigay sa amin. Pahabol na lang daw. So, andito kami sa parking. Sobrang dami nilang customer. Tapos nang papasok kami kanina, nagalit pa yung nasa likod namin kasi hindi umurong yung sasakyan. Eh, paano? Hindi umurong yung sasakyan. Anong gagawin ko? Andoon kami sa pila din. Gusto niya pumasok sa loob ng parking. Nag-try naman na ako na isiksik talaga yung sasakyan. Eh, kaso lang malaki kasi itong sasakyan na dala namin. Kaya hindi siya magkakasya. Tapos kapag nag-forward pa ako, hindi na ako makakaikot. Kaya medyo nainis yung isang driver na yun nandun kanina. Pero andyan na siya sa loob ng tawag nito, McDonald's kumakain na. Siguro gutom na gutom din siguro talaga yun. Ako din gutom na.